Kanina pa ako naghahanap ng makakain. Tinatamad ako lumabas. Linggo kasi. Gusto ko magpahinga. Isang labas kasi, may hinang 500 pesos. Yoko nga. Magsaging na lang ako. Naghahanap ako ng pagkain kasi kanina pa ako natakam sa mga pinupost ng aking mga kaibigan na food. Merong kaibigan na ganun. Ang galing mang torture. Mula umaga, tanghalian, hapunan, ipinost ng pinost. Pati yung kanilang merienda, ipinost ng pinost. Pati yata yung pagkain sa katabing table nila sa restaurant, kinuhanan na. Ay nako, maawa kayo sa mga walang ulam. Nangano kayo eh. Pero kidding aside, meron talagang mga tao na mahilig mag-post ng food sa Facebook. At ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang hilig at may kanya-kanyang diskarte sinishare sa public. At mababanaag natin doon at mababasa na talagang may kanya-kanya tayong character. At hindi tayo dapat maimbierna. Basahin natin kung interesting at lampasan natin kung nakasuka-suka. Well, isa-isahin na natin ang klase ng mga taong nagpapapost sa Facebook. At makikita natin dito ang individuality. Number 1! Yung Mr. and Miss Everywhere. Lahat na lang yata ng airport ay kanyang pinuntahan. Lagi na lang siya traveling to, traveling from, traveling into, traveling over, traveling by and by. Lahat na! I'm in Cambodia, I'm in Laos, I'm in Italy, I'm in Argentina, I'm in Carne Norte. At dapat pinupuntahan. So it's either marami siyang pera na pang travel, or maraming kaibigan nag-i-invite sa kanya, or hilig talaga niya mag-travel. Merong andun daw, traveling 11 kilometers away from South China Sea. At yung iba nakakalimot na they're traveling under the sea. May submarine. Yayaman eh. Pero daw, may mga tao nasa bahay lang pero ang daming narating. May kilala akong ganyan. May mga tao naman na mahilig sa gimikan. Lahat ng post niya is nasa bar, nasa restaurant, nasa bahay ng mga friends. And they are drinking, eating, singing, chatting, dancing, playing the piano, playing Chinese garter. Ang dami activities. So lagi silang nasa mga sosyalan or kasama mga kaibigan. Malling, touring, cleaning, whatever. Basta wala sila sa kanilang bahay. Ang isa pang prominenteng tao makikita natin sa Facebook ay yung lagi na lang may quotes. Quotes on relationship, quotes on friendship, quotes on first love, crush, dreams, etc., etc., etc. At kalimitan ba ng mga quotes nila about God? Pero iba naman sa kanila kung makapagmura, wagas. Hindi naman sila sa puso. Yung mga quotes is share nila. Merong post about humility, pero hindi naman marunong mag-sorry. May post about being honest. Pero pag sinabihan mo naman ng pangit ng Diyos mo, hindi bagay sa yung hair mo. Kulang sa sahog yung ulam mo. Galit! Pero lagi naman nila sinasabi, mabuti na yung friends na nagtatapat, hindi plastic. Pero ayaw naman nila, naiimbyan na sila. Ay, ang galo mo yung dahi. Yung iba naman, family. Minsan hindi mo na sila kilala kasi puro picture na lamang ng kanilang anak ang iyong makikita. Siya naman yung friend mo, hindi naman yung mga bata. Meron namang iba na lagi na lang may kaaway. Laging galit. Laging naghahango ng suntukan. Laging yung film mo gusto laging makipagtagaan. Pero ayaw namang sabihin kung sino. Pwede namang i-PM na lamang niya yung galit niya doon sa kagalit ng tao. So meron ibang naglalabas ng sama ng loob dahil sa kabiglaanan. Parang initial reaction pero meron talagang hilig na laging galit sa Facebook at nagmumura. Yung iba, mga tahimik din lang. Minsan like lang sila ng like or send lang ng send ng emoticon. Reply dito, message doon. And I think sa mga taong nag-send ng friend request na gawin ito because it is your responsibility to poke them once in a while or like them once in a while. Dahil in the first place, kayong may gusto makipagkaibigan. So kung dapat pareho lang na may effort, mas dapat mag-effort ka because you initiated the friendship online. At ang pag-like, kagaya nga ng sabi ko before, ay hindi lamang pagpapakita na gusto mo yung post niya. It is also a reminder that you are still alive somewhere. Hindi ba ga? Yung iba pagka-friend request sa'yo, wala ka na mababalitaan pa sa kanya. And that is something which is not right. So nalaman natin at nakita ang ilang klase ng mga kaibigan natin sa Facebook. And once again, I reiterate this. Walang masama sa pagpo-post ng whatever because it is everyone's right to share something about their life. Ano man ang i-post mo, hindi mo kasalanan to. Sa mga taong galit sa mga nagpo-post, then go to Yahoo News or you do some Google searching for some breaking news. Facebook is a sharing site. So kung naman nang i-share ng inyong mga kaibigan, leave them alone. Karapatan nila yon. Hindi ito illegal. Madali namang mag-control ng mga posts na ayaw na nating makita. Pero yung magalit tayo sa kanila because they are sharing their lives or their dresses or their shopping spree or anything they do or anywhere they are, ay hindi nila kasalanan. I share a lot because I am a vlogger. Pero marami pa rin mas tumatalo sa akin sa pagpo-post ng kung anik-anik. Wala tayong
sarap lang sabihin, hoy, tumimo ka dyan. Oy, huwag kang mag-share ngayon. Sabi, di ba sa isang araw na lang? Dahil tayo lahat sa Facebook ay legal. At may kalayaan. May ipakita ang gusto natin ipakita. So, nasa sa atin kung gusto natin makita, ang gusto niyang ipakita. Doon sa mga kinakairitahan natin ng mga tao at mga post, nakakahugot tayo minsan ng kaalaman at mas nagiging mabuting tao tayo in one way or another. Naman. So, enjoy lang the Facebook. At kay Robato, huwag kayong mauumay. Bigat ang katawan ko. Parang gusto niya ng babae. Para may bawa.